Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! The following is an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers or owners. Ito po ang inyong lingkod, Conrado Estrella III, ang kalihim ng Department of Agrarian Reform. Sama-sama natin tuklasin ang mga hakbang na tinatahak ng Department of Agrarian Reform para sa mas maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Katuwang andar, asenso'y abot kamay. Benepisyaryong agraryo, lahat magtagumpay. Programa at proyekto hatid sa inyo, sa kape at balitang agraryo. Numero 1, kape at balitang agraryo. Kasama ang Region 2, progreso sigurado, serbisyong totoo. Balita mula sa Reformang Pansakahan, balita mula sa Lambak ng Cagayan, ihahatid dito lamang sa Kape at Balitang Agraryo. Ito ang iyong likod, Bombo Marvin Kangkang mula dito sa Bombo Radio Tuguegarao. Ang Kape at Balitang Agraryo ay programa sa radyo ng Department of Agrarian Reform o DARA sa ilalim ng Project Split o ang Project Support to Parcelization of Lands for Individual Titling. Ang Project Split ay isang proyektong ipinatutupad ng Department of Agrarian Reform na may layuning pabilisin ang proseso ng pag-parcelize sa Collective Certificates of Land Ownership Awards o CCLOAS sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP, gayon din ang pagbuo at pamahagi ng mga individual na titulo ng lupa sa mahigit 1 milyong agrarian reform beneficiaries o ARBs sa buong bansa. Ganoon pa man, ang Kape at Balitang Agraryo ay hindi lamang limitado sa mga programa at aktibidad sa ilalim ng proyektong Split dahil ibabahagi rin dito ang iba pang mga programa, aktibidad at proyekto sa ilalim ng iba't ibang dibisyon ng Department of Agrarian Reform, partikular dito sa Lambak, Cagayan. Narito ngayong araw na ito kasama natin ang manager ng Mawanan na Balungkanag Gandangaw Farmers Irrigator sa Credit Cooperative. Ito ay sa bayan ng Rizal. Kasama natin si Ma'am Sharon Eugenio. At dito sa ating pong palatuntunan para sa ganun ay ikwento po niya kung ano ba ang tungkol dito sa kanila pong organisasyon na isa ito sa sinusuportahan din ng Department of Agrarian Reform o DAR dito sa Region 2. Magandang hapon po ma'am at welcome ho dito sa ating pong palatuntunan. Okay, good afternoon Sir Marvin at dito po sa himpilan ng Bombo Radio. Ako po si Mrs. Sharon B. Eugenio, ang manager po ng Mawanan Balungkanag Gandangaw Farmers Irrigators Credit Cooperative sa bayan po ng Rizal, Cagayan. Sa bayan ko po na Rizal, magandang hapon po, lalo na po sa tagapakinig ng Bombo Radio, lalo na po sa ating mga mahal na miyembro ng Mawanan Balungkanag Gandangaw Farmers Irrigators Credit Cooperative. Magandang hapon po at saka sa aking mga masisipag
na kasamahan, lalo na sa mga opisyales ng Mawanan, Baluncanag, Gadongo Farmers Irrigators Credit Cooperative. Magandang hapon po sa inyong lahat. Medyo mahaba po kasi ma'am, no, yung pangalan po ng grupo po ninyo, organisasyon po ninyo. Pero ano po ba, no? Baka pwede ninyo kaming bigyan ng detalye patungkol po dito sa organisasyon po ninyo at papaano po ito nakakatulong siyempre sa mga miyembro at ganoon na rin po, no, sa mga kliyente po ninyo, ma'am. Okay, sir. Bali, ang short na pangalan na lang po ng aming kooperatiba kasi masyadong mahaba. Mas kilala po kami sa Mabaga. Kooperatiba. Opo. Mabaga Cooperative po sa bayan namin na Rizal. Bali, nag-umpisa po kami, Bombo Marvin, noong 2012 as irrigators. Nag-umpisa po ang ating kooperatiba as asosasyon sa pangangalaga po ng irigasyon dahil po nagkaroon po ng proyekto ang DAR, ang RSP3 o ang Agrarian Reform Infrastructure project po sa amin na worth 32 million. So nagkaroon po kami ng irigasyon kasi mostly po sa ating mga miyembro, lalo na po ang mga ARBs, ang Agrarian Reform Beneficiary po sa aming komunidad ay mga rice farmers na yun po ang unang hiling po nila na magkaroon po ng small water impounding po sa aming lugar na yun po ang tinugunan ng ating ahensya, ang DAR, na magkaroon po ng sweep sa foreign fund. Parang nagkaroon po ng funding po yan sa foreign fund sa JICA po ng galing. So salamat po sa DAR dahil po sa pagtugon nila, dahil po sa kanila nagkaroon po ng Ma'am, tatlo lang din. Nagkaroon po nagkaroon po ng maayos na patubig po sa mga sakahan po sa aming lugar. Then, it comes 2015 po, natapos po yung project na yon. Yung mga unang mga opisyales that time po, parang nagkaroon ng idle, hindi po gumalaw. Kaya ang ginawa po ng DAR, Bombo Marvin, is kinonvert po into kooperatiba. Kaya nagkaroon po kami, nag-reorganize po ang DAR, nagkaroon po ng mga panibagong opisyales na isa na po ako doon na opisyales as treasurer po muna po ang hinendal ko na position that time, Bombo Marvin. Bali, na-establish po or na-organize ang ating kooperatiba noong October 1, 2018. Pero nagkaroon ulit ng parang hindi paggalaw dahil that time nag-start po yung pandemic. So, ang mga benepisyo po na una pong naibigay sa ating mga miyembro ay ang pagkaroon ng livelihood. Aside from the RSP3, tumugon po ang DAR. Nagkaroon po ng livelihood through CRFPS. Nagkaroon po ng livelihood sa pamamagitan po ng paggawa ng organic fertilizer. That is worth 650,000. Mayroon na po doon yung component, yung housing po ng vermicast. At saka yung maliit po na hand tractor para sa hauling po ng pagkuha ng mga substrate para sa paggawa po ng mga organic fertilizer po ng aming kooperatiba. Yung hand tractor, it was handed by DAR? Yes, sir. Kabilang po dun sa 650,000 po na hard component na binigay po ng DAR. Pagkatapos po nun, it comes 2019 po, during pandemic, hindi po kami huminto ng paggawa ng mga hindi po huminto ang co-op na nag-operate. Humingi din kami ng mga board resolution sa aming mga board of directors para magkaroon po ng panibagong mga proyekto kagaya po ng binigay ng DAR sa amin na livelihood project na yun nga, aside from paggawa po ng organic, nagkaroon din po kami ng window ng credit sa land bank. Bombo Marvin. Nagkaroon po kami ng 1 million na credit window na yun po yung nagiging start-up capital po ng co-op natin. Nagpapautang po tayo sa ating mga miyembro
through production loan. Yung mga kakulangan po sa kanilang mga pangangailangan sa pagsasaka ay tinutugunan po natin yun sa mababang interest po. Apo. So, pero paano na-organize yung co-op ninyo? Dahil ba sa tulong ng Dardin or kaya ay paano po kayo Yes, na encourage na bumuo ng isang kooperatiba, ma'am? Okay. Bali, dahil po sa DARSER, sila po yung tumulong po talaga. Sila po yung tumutok po sa amin paano naumpisahan yung kooperatiba natin. Na nagiging irrigators credit cooperative na po siya. Hindi na lang siya irigasyon, kundi may credit na rin. Pwede na ring mangutang ang ating mga miyembro sa ating kooperatiba. That is, bali, ano po yun, Bombo Marvin? Group effort po lahat ng mga farmers sa komunidad, lalo na po yung mga ARBs, na sila po yung mga pioneer na nagiging member ng ating kooperatiba. Yung 36 na cooperators, sila po yung nagtatag doon, kasama po ang Department of Agrarian Reform. Then from 36 members, happy po ako na i-announce na we have 317 members na po tayo ngayon as of June 2025. Po. Yes po. So, ano yung ginawa ninyo? Kasi from 36, naging 360, tama po ba? 300 plus. Yes, sir. O 300 plus no, yung mga miyembro na po ninyo ngayon. Ibig sabihin, kasi siyempre, pag lumalawak yung mga miyembro po nito, dumadami. Yes, Ibig sabihin, nagiging, kumbaga dyan, isa yan sa mga palatandaan na successful ang isang kooperatiba. And alam naman po natin na hindi naman maikakailan na may ilang mga kooperatiba na hindi po nagiging successful dahil sa, yun nga, may mga problema sa pamamalakad or kaya at saka sa iba pang mga aspeto, ma'am. So, paano ninyo na gawa na mapalaki no yung miyembro po nito? Yes po. Bali po sa aming organisasyon, dito po namin pinagmamayabang yung katangian ng bawat isa po sa amin, lalo na po sa mga members and even the officers itself na nandun po yung sacrifice. Nagkaroon po ng volunteerism muna. Kasi unang-una wala po kaming capital talaga from the very start. Bali, nagkaroon po ng volunteerism, kooperasyon ng bawat membro at saka mga opisyales at saka yung harmonious po, yung harmony at saka yung camaraderie. Nandun po talaga, kailangan po talaga yan sa isang organisasyon na walang overlapping sa mga posisyon kung ano man hinihandle natin. At the same time, respeto. At saka yung dignidad and credibility, lalo na sa mga namamahala, na dapat hindi natin haluan ng personal interest ang pagserbisyo sa ating kooperatiba. Kasi, Bombo Marvin, yun po yung katangian na talagang meron kami dito sa aming kooperatiba. Saka yung passion talaga, na gusto talaga naming tumulong, na meron talagang later on, meron po kaming legacy. Kasi mostly ang aming mga board po dito is mga retirees. They are not aftering para sa kanilang mga salary, kundi talaga dun sa mga magiging legacy. Yes po. Na later on, ang Rizal meron ding maipagmamalaki na kooperatiba na lalago na talagang pwedeng takbuhan ng ating mga magsasaka at matugunan ang kanilang pangangailangan, lalo na po sa kanilang pangangailangan sa pagsasaka. So ngayon, no, dahil sa mga effort po ninyo na ito, kumusta ho ang kalagayan yung mga miyembro po natin? Ano po yung mga feedback na nakukuha po natin sa kanila at saka yung yung assessment, siyempre, no, doon sa mga kahit pa paano in a way na tutulungan po natin no, ng mga farmers, yung mga magsasaka, dahil alam naman po natin, isa sa talagang problema ngayon ng mga magsasaka is yung marami po yung mga nababaon sa utang. Yes. No? Dahil sa sobrang napakamahal no, na presyo ng mga farm inputs. At alam ko po na sa mga ganito nga pong effort, kahit pa paano ay mayroon po malaking tulong po ito no, sa mga nangangailangan po natin ng mga magsasaka. Kasi marami po ngayon sa mga farmers, ma'am, no, ay saka lang damot nga makatalon, mga common kasi no, pag may nagpapautang po sa kanila, yung iba talagang hindi na rin nakakapagsaka dahil nga po sa
yun nga, walang budget, no, ganyan. So, sa ano po ninyo, yung mga kliyente po ninyo, yung mga miyembro po ninyo, kumusta ang sitwasyon nila or yung mga kalagayan na po nila, ma'am? Okay. Dito po sa credit window po natin sa Land Bank, sir, from 1 million, dahil po so magandang kredibilidad at saka maganda po yung nagiging credit standing natin kay Land Bank, yung 1M nagiging 4M na po siya. So, yun po yung ginagawa namin na yung 2 million po doon, yun po yung working capital ng co-op. Kasi meron po kaming isa pang enterprises sa co-op namin na farm inputs, kami po yung merchant ng DA sa mga fertilizer ng buong Rizal. Kami po yung mga farmers ng Rizal, lalo na po ang mga rice farmers, sa amin po pinapalit yung mga voucher nila na binibigay ni DA. Kami po yung nagkikater ng abono. Then, yung 2 million po, yun po yung para talaga sa production loan ng ating mga rice farmers and even corn. Yun nga lang po, Bombo Marvin, tama ka po. Yung 316 na yun na members namin is hindi namin lahat nakikater. So, yung 2 million na yun, at saka yung konti na naipon namin through our capital build-up, yun po yung pinapautang namin na may minimum lang po na pinapautang para lahat po is maiwaras amin kit mapagbigyan. Haan lang nga manmano no dikit uray batit lang ata at least pagraramanan niya po namin iti co-op me. So yun po yung magandang practice din po sa amin. At the same time po kailangan po na tinitignan po namin ang aming mga farmers na talagang ay kapag production po ang paglalagyan. Hindi po dapat na i-align sa iba pong pambayad utang or sa iba pong napupunta o pansugal lang. Kailangan talaga para po sa pagsasaka yung kukunin po nila na production loan po sa ating kooperatiba. Pero nakakabayad naman ho sila. Paano kasi syempre may mga instances na hindi inasahan, like itong mga kalamidad, no? Yes, sir. Paano na, Yes. paano yung mga treatment po natin sa mga ganyan po na sitwasyon nga, halos awan itinaapit na po iti kalamidad, ma'am. Yes, sir. Bali, meron pong mga ganyan na instances po sa ating kooperatiba. Hindi po natin maiwasan yung mga delinquent payment or yung hindi po nakakabayad. Pero, apan kasi po na mag-loan ka through production loan, may kaapkibat na po yan na PCIC. So, partner na natin si si Crop Insurance. So, yung mga crop na po nila is nai-insured na po yan, sir, bago sila po mangutang. Then, kapag ganun ko nga po na hindi sila nakakabayad, may mga instances po dyan kapag na talagang hindi po nakakayanan ng ating, sorry ma'am, may mga instances po na hindi po nakakabayad ang mga farmer natin. Meron po yung tinatawag na restructuring, sir. So, maybe ibigay muna nila yung mga interest, then later on, kapag magandang apit nila, next crop, pwede po silang magbayad. Kasi, ang program po kasi ni Land Bank sa production load, kailangan 180 days maibalik po yan full kay Land Bank. So, ginagawan po yan ng ating kooperatiba para hindi lang po tayo magkaroon ng hindi magandang imahe kay Land Bank, sir. Okay. Ayan. Pero sa ngayon, yung given the fact na yun nga po, no, ganyan po yung sitwasyon ng co-op po natin, ano pa ba, no, yung saan pa parte po pwedeng papasok pa, halimbawa ang Department of Agrarian Reform? Okay, sir. Ngayon po, doon po sa credit window namin kay Land Bank, nag-aas na rin po kami ng additional kasi 4 million is not enough na din sa palaki na yung mga member namin sa aming kooperatiba. Kaya humihiling din kami ng mga additional na credit window sa credit limit sa kanila na hindi na lang sana yung 4M Bombo Marvin. Hopefully mapagbigyan po kami doon. Kasi nga ngayon kailangan din kasi na si Land Bank
may mga kinukuha din na mga collateral sa amin na which is kailangan may mai-provide din kami na parang panghawakan kapag mabigyan ka ng mas malaki na credit limit. Yan. Okay. So, yun nga po ma'am, may kahilingan po kayo sa Land Bank na idagdagan pa yung credit limit. So, paano makakatulong po dito ang Department of Agrarian Reform, ma'am? May like for instance, kasi parang may requirement na mga assurance, something like that. So, si DAR, paano, halimbawa, kung kung po pwedeng papasok ba sa mga ganyan mga agreement para sa ganun matulungan po kayo na maidagdagan pa yung credit limit po ninyo, ma'am? Yes, Bombor Marvin. Sa kasalukuyan po, gumagawa po ang ating ahensya, ang DAR, para po doon, para matugunan po yun. Which is, meron pong mga individual loans na para sa ating mga farmers, yung mga members natin sa ating mga farmers, na yun po yung afford. So, minsan, kinukuha po sa amin, sa aming opisina, yung mga endorsement or yung parang ipakita sa Land Bank na talagang they are talagang member po ng ating kooperatiba, na yun po ang basis ni Land Bank para mapautangan po silang ng direct sa Land Bank po mismo. Bombo Marvin. Okay. Ayan, at so sa ngayon ano pa yung maliban ho dito sa yung pagpapautang sa mga farmers, tapos ganun din may mga sa farm inputs din, Yes. So maliban ho diyan, ano pa ba yung ibang mga services na ino-offer po ng Mabaga, di ba? Mabaga yung Yes, sir. short short name ng grupo, ng organisasyon po ninyo, Okay. ng co-op po ninyo, ma'am. Yes, sir. Bali, I think that is 2021 po. Isa po tayo na beneficiary sa Farm Business School, Bombo Marvin. So from Farm Business School, nagiging LSA na rin po tayo. Learning Site for Agriculture na rin ang ating kooperatiba, na dun po is nagagampanan po yung mga makabagong teknolohiya kung paano yung pagsasaka. Yun po yung nagiging intervention noon po. At the same time ngayon po, nilalakad ko yung accreditation namin sa mga training programs ng TESDA para magkaroon po tayo ng mga scholars na related into agri-meat lang, Bombo Marvin. Yun po yung mga agricultural courses, kagaya po ng agri-crops or yung mga rice machinery operation po na ino-offer po ng TESDA, na hopefully po mai-accredit ko po or magkaroon po ako ng training program sa TESDA, yung kooperatiba po natin. So, ito nga, after ilang years na nag-ooperate yung kooperatiba po ninyo, napakarami yung mga innovations na nais po natin na mangyari para sa ganoon ay matulungan ang ating pong mga farmers, yung mga kliyente po ninyo na maging produktibo, at para na rin po sa nabanggit mo nga kanina na magkaroon ng legacy po ang kayo na mga namumuno ng asiwa sa kooperatiba na yan sa mga mamayan. At saka sa mga kliyente po ninyo diyan sa may bayan ng Rizal. Ayan, so yan po ang inyo pong napapanood ay ito nga panayam po natin kay Ma'am Sharon Eugenio mula sa Mabaga, Isa po itong kooperatiba na ang mga miyembro po dito ay mga agrarian reform beneficiaries sa bayan ng Rizal, at ito ay isa sa mga sinusuportahan ng Department of Agrarian Reform o DAR dito sa Region 2. At ngayon naman, ma'am, ano ba yung mga yung mga challenges, mga pagsubok na naranasan po ng inyong kooperatiba, at paano po ninyo natugunan itong mga challenges po na ito? Kasi syempre sa isang organisasyon, hindi po maiwasan yung mga hamon, yung mga challenges dito. Siyempre may mga failures din, pero
paano po natin na tugunan ang mga yan, ma'am? Yes, sir. Tama po, Bombo Marvin. May mga challenges po tayo sa ating kooperatiba. Isa na po dun yung mga delinquent na borrower natin sa ating kooperatiba. Pero yung mga challenges na po na yun is na overcome namin by installing some yung mga collector. Nag-hire po kami ng mga collector para po mas matugunan, mas lalo pong matutukan natin yung mga delinquent borrower natin. Kailangan po talaga yan sa ating kooperatiba na magkaroon po tayo ng mga collector na mag-house to house kapag hindi po nakakapunta ang ating mga borrower, ang ating mga miyembro sa ating kooperatiba. At isa na din po yung continuous education po. Kailangan po yan sa ating kooperatiba. Kailangan din po na magkakandak tayo ng mga seminars or mga continuous education, lalo na po sa ating membership, lalo na po sa ating mga enterprises. Kailangan din po natin yan na mailawlawag kanyada no anya talaga ti kailangan anya mit dagiti obligasyon da ken responsibilidad da iti maysa nga kooperatiba nga hanlaing hanggang membership na lang po yung kailangan nilang gawin, kundi kailangan isa puso din po nila isagawa kung ano po yung kailangan, yung mga vision and mission po natin sa ating kooperatiba. Bombo Marvin. So regular din po na may mga ano po kayo, ma'am, may Yes, meeting, ganyan. Ano bang tawag po doon sa mga kasama ang mga miyembro? Yes po. If kapag magpa-member po kayo, ibig po sabihin pre-membership or education po, yung PMES. Kasi isa po yun na requirements para ma-acknowledge ka as a member po sa ating kooperatiba. Then after po ng PMES, meron po tayong mga membership education seminar din po na kinakonduct natin. Na dyan po tayo magpapasalamat sa DAR dahil continuous po yung capacity development po natin nila sa ating kooperatiba. Palagi po yan, even yung monitoring, pati po sa mga officers at saka sa ating mga members, kapag may project po sila na binibigay sa ating kooperatiba, may kaakibat po yan na soft component na yun po yung capacity development. Ganun din po sa amin ng mga opisyales, may may mga trainings and seminar po na kailangan na mandated na binibigay ang CDA, ang mandatory na training na kailangan pagdaanan ng ating mga officers. Kailangan po na sumailalim po sila sa mga ganun po na seminars and training Bombo Marvin, para mas ma-equip po sila sa mga tungkulin po nila, para mas lalo po silang magabayan at mas lalo po silang ma-enhance yung mga kaalaman po nila sa pagpapatakbo po ng isang kooperatiba. So hindi sa kooperatiba po ninyo sa Mabaga, hindi po pala basta-basta na kung sino na lang ang ilalagay na mga siwa or mamumuno dito, kasi kailangan na mag-undergo ng mga rigid na mga trainings or kaya ay yung mga seminars. Yes po, Bombo Marvin. Yun po ang salamat po natin sa DAR, kasi sila po yung mostly na nagbibigay ng mga capacity development po sa atin. Kapag may mga project po yan, kailangan talaga may kaakibat na soft component na yun nga po yung trainings and seminars po, Bombo Marvin. At saka sa ibang mga organisasyon, sa ibang mga ahensya po, ganun din po yung kalakaran po ngayon Bombo Marvin. So sa ngayon, paano natin yung ina-expect pa natin sa kooperatiba po natin sa mga susunod pa na mga taon, ma'am? Yes po, Bombo Marvin, manifesting po na 3 years from now, mas lalo pong lalago ang ating kooperatiba sa Mabaga. Mas lalo po nating matugunan yung pangangailangan ng bawat miyembro, at lalo pong mapalago natin ang ating kooperatiba, Bombo Marvin. At yun po ang pinaka-wish namin ng mga officers, na kailangan po dito sa mga next liner namin, kailangan kung paano po kami nagsilbi sa ating kooperatiba, sana ganun din po yung magiging mirror po nila. Sakali na wala na kami, sila na rin po yung mga next liner namin. Sana ganun din po yung pamamalakad nila sa aming kooperatiba. May ano din po ba? May anong tawag dito? Yung
ilang years po ba na mamuno yung isang, halimbawa yung isang Officers. officer? Opo. Okay. Oo. Bali dito po sa mga board natin, Bombo Marvin, they are elected. So every 2 years po yan, nag-change po yan, na i-elect po sila. Pero kapag ang mga membro natin ay nagustuhan ng kanilang pagserbisyo, pwede sila pong ibalik kahit ilang years. Then po kami na mga apprentice na kami po yung inatasan, kami po yung inappoint ng mga board natin is nandun po sa aming appointment is permanent na. Opo. Pero if ever naman na hindi natin alam, baka magkaroon tayo ng sakit o ano, at least may mga next liner po tayo na pwede po nating turuan na sa ngayon. Kasi patanda na rin po tayo ng patanda, so kailangan ang ating mga miyembro, lalo na po yung may mga anak na gusto din na magiging opisyalis later on or magiging officer ng ating kooperatiba, very willing po kami na mag-train ng mga kasamahan po natin sa ating kooperatiba. Okay. Anyway, at napakahusay nga po ng kwento ng inyong pong kooperatiba, ma'am, at sana ay ito po ay sa paglipas pa ng panahon ay mas marami pang kayong magawa at siyempre matulungan no, na inyong pong mga kababayan, mga miyembro no, ng inyong pong kooperatiba para sa ganun ay mas maging produktibo no, yung mga agrarian reform beneficiaries o ARBs po natin. Isa naman po ito no, sa talagang pakay din po no, ng Department of Agrarian Reform o DAR. Kaya nga puspusan din yung pagtulong no, sa mga miyembro, hindi lamang ho sa lagi nga po na binabanggit po ng ahensya na hindi lang tumitigil sa pagpamimigay ng libreng titulo ng lupa no, ang ginagawa ng ahensya, kundi napakarami po sila mga support services sa program na ipinagkakaloob sa mga ARBs para sa ganun ay masiguro no, na ma-meet no, yung maabot no, yung layunin ng gobyerno na matulungan yung mga nasa laylayan, lalong-lalo na sa mga agrarian reform beneficiaries natin. So at sa pamagitan din po ng mga na-organize na mga kooperatiba, no, mga asosasyon no, na tinutulungan po ng DAR ay alam ko po no, na makakatulong po ito para sa ganun ay may angat ang pamumuhay ng bawat mamayang Pilipino, yung bawat magsasaka. Anyway, sa ating pong pagtatapos, mayroon pa po ba kayong mga nais na iparating or mga gustong sabihin sa ating mga tagapakinig? Or kaya ay baka may nais pa po kayong hilingin sa Department of Agrarian Reform? Go ahead po, ma'am. Bombo Marvin, maraming salamat po. Kami po sa Mawanan Baluncanag Farmers Irrigators Credit Cooperative ay lubos na nagpapasalamat sa Department of Agrarian Reform, maging kina President Bongbong Marcos at DAR Secretary kay Secretary Conrado M. Estrella III sa lahat ng mga tulong sa aming kooperatiba, ganun din sa lahat ng mga tulong ninyo sa aming kooperatiba, ganun din sa iba pang mga benepisyo at organisasyon dito sa aming probinsya. Naway sa mga susunod pang pagkakataon ay mas mapalago pa namin ang aming ARBO sa mga aktibidad man, programa o miyembro. Maraming salamat po. Okay, so thank you so much, Manager, no? Si Ma'am Sharon Eugenio. At ngayon, sa mga oras na ito ay ating pakinggan ang mensahe ng isa sa mga benepisyaryo ng Department of Agrarian Reform na nakatanggap ng Certificate of Condonation with the release of mortgage o COCROM. Susundan din ito ng iba pang mga presentasyon mula sa Department of Agrarian Reform Region 2. Asyak ni Mr. Rene Aguinaldo, agnay iti Barangay Bakulod, Kawayan sa Bela. Kit may sak kadagiti na pagkasatan nga nakaala iti BOS kitatan agyaman akta libre bit gaya min babay iti programa ni Apo BBM. Kit agyaman naklaunay iti tulong da iti DAR nang nangrunan ni Apo nga presidente. Awang gayam ti bayada ko nagyaman nak Apo iti adu na nga tulong yu kada kami. Kin namnamay pa iti adunto manay nga tulong at
sumangbay tiyempo. Ay di maalak at 1994 yat tingin ganat ta kumkumanay kasi na Diyos na danunan nakiti swerte nga ta programa iti gobyerno nga maitid gaya nga libre kit dayto idi nagbaybayad ak nimhang ko nabayadan babayad iti dito mga pandemic kasi yata papabasa kay sungahan ko na ituloy nga nabayadan natin nga daga kit agyaman ak iti patakaran iti gobyerno ta libre mitin gayam. So agyaman naklaw na kanyayo apo nga ada itidar tinga dagakit maalakon kin patay ko kuwak nga nanayo nen. Ti ado unay nga naitulong ti pinagkuman mikit isut nakaalak iti panang paadal ko ti talong anak ko imadapay may isa nga undergraduate pa lang ti college. So nga agyaman kanyayo apo. Yaman naklaw na iti ati pinagkuman mi ta ado iti ingkam may mulmula nga natengkit right ila ko mipay ket pangalampay allowance ti ubing basa agyaman naklauna iti pinangpangulo ni Apo Presidente Bongbong Marcos ken iti darangan pangpanguluan ni Apo Condrado Estrella ket agyaman nakuna kanyayo Apo nga adda iti ngatuen ta matulungan nyo da kami nga marigregat sa reformang pansakaan buhay ay gagaan. Maraming salamat sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Dito nagtatapos ang Kape at Balitang Agraryo, isang programa sa radyo mula sa Department of Agrarian Reform o manatiling nakasubaybay sa kanilang mga programa, aktibidad at proyekto sa pamagitan ng kanilang official Facebook pages, ang Department of Agrarian Reform Region 2 at Department of Agrarian Reform Split Project Region 2. Ganoon din ang Facebook pages ng Cagayan, Batanes, Isabela, Quirino at Nueva Vizcaya. Muli, ito ang inyong lingkod, Bombo Marvin Cangcang para sa Kape at Balitang Agraryo mula rito sa Bombo Radio Tuguegarao. God bless. Thank you so much. Patuloy po tayong magkaisa para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Hanggang sa susunod, muli natin tuklasin ang mga hakbang para sa maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Magtiwala po tayo sa ating mahal na Panginoon. Salamat po sa inyong pagsuporta. Katuwang ang dar asenso'y abot kamay, benepisyaryong agraryo, lahat magtagumpay. Programa at proyekto hatid sa inyo, sa Kape at Balitang Agraryo, numero 1. Kape at Balitang Agraryo, kasama ang rehiyon 2, progreso sigurado, serbisyong totoo para sa lahat. Sa rehiyon 2, lahat ayon at Kape at Balitang Agraryo. The preceding was an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners.